Ang chismis natin ngayon ay isa sa mga tragic and violent stories sa Greek mythology na nireinterpret ng Roman poet na si Ovid sa Book 6 ng kanyang Metamorphoses. Ang kwentong ito ay tungkol sa magkapatid na sina Procne at Philomela. Sila ay mga anak ni King Pandion at Zeuxip ng Athens, so Athenians sila. Dumating yung point na kinailangan ng kanilang kaharian na magpalakas ng kanilang political and military alliance, kaya naman napagdesisyonan nitong si King Pandion na ipakasal na lang ang kanyang panganay na si Procne kay Tereus na King of Thrace. Tinulungan kasi nitong si King Tereus at ng kanyang hukbo si King Pandion nung kasagsagan ng digmaan. Kaya bilang pasasalamat, sabi ni King Pandion, okay, Tereus, bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin nung kasagsagan ng digmaan, ay narito ang aking anak na si Procne. Just call her Proc-Proc. Sayong-sayo na siya. Ganun. Mind you ha, ang Thrace ay kilala sa kanilang barbaric reputation. Marami ng mga karumal-dumal na krimen ang nangyari sa lugar na iyon. Samantala, dito naman sa Athens ay kabaliktaran ng Thrace dahil sila di umano ay more cultured and civilized. Dahil nga may conflict ang Thrace at Athens, never silang nagkaroon ng harmonious relationship. Kaya nung tinulungan ni King Tereus of Thrace, si King Pandion of Athens, ay natuwa si King Pandion. Kaya yung anak na lamang niya ang kabayaran. Pero ang ginawa niyang desisyon na iyon ay malaki pala ang kapalit. Kumbaga, nung time kasi na yon, bigla na lang siyang nag-decide na ipakasal itong si Procne kay King Tereus kasi sobrang saya niya. Pero, nung matuklasan na niya ang tunay na pagkatao at ugali nitong si King Tereus, nag-cry na lang siya. Ito kasing si King Tereus ay characterized as marahas, malupit, walang sinasanto, at mabogli na king. By the way, anak siya ni Ares, na god of war and courage. Dahil wala namang magawa si Procne, sabi niya, okay, sige, bahala na ang tadhana. Susunod na lang ako sa kagustuhan ng aking ama. Kaya naman dinala nitong si King Tereus, si Procne sa Thrace, at doon ay naging Queen of Thrace siya. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Itis or Itis. After 5 years ng pamamalagi nitong si Procne sa Thrace, ay bigla niyang na-miss ang kanyang nakababatang kapatid, si Philomela. Kaya nag-request siya kay King Tereus, sabi niya, honey, baka naman pwede mong sunduin itong si Philomela kasi talagang namimiss ko na yung kapatid ko na yan. Tsaka saglit lang naman, bibisita lang naman. So itong si King Tereus, bumiyahe siya from Thrace to Athens. Nung pagkarating niya sa kaharian ni na King Pandion, nag-think twice pa itong si King Pandion. Parang nag-hesitate siya. I-release ba niya si Philomela? Pero sabi niya sa sarili niya, kailangan din nilang mag-bonding ng magkapatid kasi matagal na nga silang hindi nakikita, 5 years na eh. So itong sina King Tereus at Philomela ay sumakay ng ship and going to Thrace ay nagkabayo na sila. Habang on the way sila, tuwang-tuwa itong si Philomela na nagkukwento at nagpapakita ng excitement niya na makita ang kanyang ate. So ang dami niyang sinasabi, makikita ko na si ate, ganyan. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang kausapin, pagkwentuhan yung mga dapat pagkwentuhan, ganun. Pero, biglang naputol yun nung mapansin itong si Philomela na, teka lang, dumidilim na. Tsaka, masukal na naman ang kagubatan. Bakit tayo dito? Parang lumihis tayo ng landas. Dito ay nakaramdam na si Philomela ng kaba. At nung akmang tatakas na siya ay bigla siyang hinablot ni King Tereus. Doon sa kagubatan na yon na walang nakaririnig ng kahit anong sigaw, ay ni niya si Philomela ng paulit-ulit. Paulit-ulit ding nagmakaawa at nagsususumigaw itong si Philomela, pero wala naman silang kasama. Walang nakaririnig. At dahil nga tuso at marahas itong si King Tereus, ay isinakatuparan niya lahat ng mga gusto niyang gawing pang-aabuso dito kay Philomela. So balik muna tayo dun sa pagkarating ni King Tereus sa Athens ha. Ang unang balak naman kasi talaga niya ay susunduin lang talaga itong si Philomela. Pero nung makita niya itong young lady na ito, na maganda, makinis, flawless, and everything, nagpupumiglas na naman ang kanyang birdie. Kaya naman on the way pa lang ay iniisip na niya talaga ng masinsinan kung anong gagawin niya kay Philomela. So ayun na nga, nung nasa masukal silang kagubatan at naisakatuparan na ni King Tereus ang lahat ng gusto niya, at akmang aalis na siya, nagsalita itong si Philomela. Sa sobrang galit niya, sabi niya, King Tereus, tandaan mo kapag nakaalis ako dito, nakasurvive ako sa kagubatang ito, isisiwalat ko sa buong mundo ang ginawa mong karahasan sa akin. Kaya itong si King Tereus, pumintig ang kanyang tenga. Binalikan niya ngayon si Philomela. Sabi niya, anong sabi mo? At sa takot niya na baka nga ma-expose siya, naladkad niya at saka pinutulan ng dila. So bago umalis itong si King Tereus, sabi niya, ano Philomela,
Tingnan ko lang kung makapagsalita ka pa at makapagsumbong sa kung sino-sino. Hindi pa siya nakontento sa pang-aar niya sa pagkat ng dila ni Philomela, ikinulong pa siya sa dark chamber para siguraduhin hindi na siya makakalabas kahit kailan. Gayunpaman, kahit in pain itong si Philomela, determinado siya na isiwalat ang kagagawa nitong si King Tereus. Ang ginawa niya, nag-weave siya ng isang tapestry. Nakadetalyado doon ang images ng kung ano-anong pinagagawa ni King Tereus sa kanya. Itong si King Tereus naman, habang nakakulong sa dark chamber si Philomela, nagpapadala siya ng servant. At yung servant na yon, nung makita ang kalagayan ni Philomela, naawa siya. At that time din, kinaibigan siya ni Philomela at nagmakaawa siya sa servant na, please, ihatid mo ito sa kapatid ko. Dalhin mo to, kailangan niyang makita to. So itong si loyal servant, na not so loyal kasi naging mas loyal siya kay Philomela, dinala niya yung tapestry kay Procne. Nung makita ni Procne yung tapestry, nanggigil siya. Sobrang galit niya kay King Tereus, pero hindi niya pinahalata. So one day, bigla siyang nagpatawag ng piging o ng feast doon sa kaharian ng Thrace. Pinatawag niya lahat ng mga tao, pati mga kings and queens, basta lahat ng tao. So malaking piging talaga yon. Sabi ni King Tereus, oh baby, ano bang ano to? Anong okasyon? Bakit bigla kang nagpatawag ng piging? Sabi niya, wala, ano lang to, parang bilang pasasalamat na tayo pinoprotektahan pa rin at meron kasing isang bagay na nangyari sa akin na lubos kong ikinatuwa. Di ayun na, nag-serve na sila ng mga food. At nakita ni King Tereus, yung bowl niya ang kakaiba sa lahat ng mga bowls na naandun. At nung kumakain siya, sarap na sarap siya. Sabi niya, oh, grabe naman tong meat na to. Ano bang meat na to? Kakaiba. Ang meaty, ang juicy, ganyan. Sabi ni Procne, basta kumain ka na lang. Kung gusto mo, bibigyan pa kita, sasandukan pa kita. Hanggang sa naubos na itong si King Tereus yung kinakain niya. Ngayon, nagtaka siya. Sabi niya, Procne, bakit parang kanina ko pa hindi nakikita itong si Itis na anak natin? Kanina pa akong naandito, ni sumalubong man lang o ni bumati man lamang ay hindi niya ginawa. Sabi niya, okay, Your Majesty, sandali lang, tatawagin ko lang. Nung bumukas yung malawak na pintuan, unang nag-appear itong si Procne. Sabi niya, Your Majesty, andito na ang iyong anak na si Itis. At nung nag-move aside siya, nag-step forward itong si Philomela. Hawak niya ang isang platter at ang nakalagay doon sa platter na iyon ay ang ulo ni Itis na nakaharap sa kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit kay King Tereus at sa kanya hinagis yung ulo ni Itis. Sabi niya, eto na. Ay, hindi pala siya nagsalita kasi nga putol ang kanyang dila. So, nung hinagis niya, ngumisi na lang siya. So, nung makita ito ni King Tereus, talagang naglagablab siya sa galit. Kinuha niya yung kanyang axe o yung palakol niya at hinabol niya yung magkapatid. Kasi na-realize niya na yung kanina pa niyang kinakain na meat ay ang lamang loob o yung laman ng kanyang anak na si Itis. So hinabol niya ng hinabol hanggang nung munti ka nang maabutan itong magkapatid na ito, dasal ng dasal yung dalawa. Sabi nila, gods and goddesses, please intervene dito sa pangyayaring ito. Do something, do something. Narinig yun ng mga gods and goddesses. Kaya ang ginawa nila, yung tatlong iyon, isang bagsak, transform sila sa mga ibon. Itong si Philomela ay transform sa isang nightingale. Ang boses daw kasi nitong nightingale ay parang sorrowful, may pinagdaraanan, lamenting, ganyan. Parang may voice of sorrow siya at pagsisisi na hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin, pero still ine-express niya. Ganon, yung nightingale, di umano. Ito namang si Procne ay transform sa isang swallow. Kumbaga ito daw kasing swallow ay hindi matahimik, talagang restless siya at parang laging gustong maghigante. Ganon daw ang karakteristik nitong swallow na ito. Ito naman si King Tereus ay transform sa isang hoopoe o sa ibang versions ay hawk na nagsisimbolize ng kanyang brutality and savagery at forever siyang na-curse or naisumpa bilang isang violent predator. So, paano nga ba nila pinatay si Itis? Itong si Procne, nanay nga ni Itis, pagkatapos niyang palayain sa dark chamber, ng kanyang kapatid, ay bumalik sila sa Thrace. Doon sila naman lagi. Na hindi alam ni Tereus. Nung nag-uusap yung magkapatid doon sa palasyo ng Thrace, ay siya namang pagtakbo nitong si Itis. Sinasabi niya sa nanay niya na, mahal na mahal kita. Ito naman si Procne, mahal naman talaga niya yung anak niya, pero hindi lang niya nga maatim na habang yung anak niya nakakapagsabi ng I love you,
o na mahal niya yung nanay niya, ito namang kapatid niya ay hindi makapagsalita. Kaya ang ginawa ng dalawa ay drinag nila itong si Itis papunta sa isang room at ilang beses ding nagmakaawa itong si Itis na huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong saktan ganyan. Pero itong nanay niya, si Procne mismo, kinuha yung sword at ginilitan yung kanyang sariling anak. After nun, ay dinismember nila yung iba't ibang parte ng katawan ni Itis, niluto, tsaka sinerve as Pares overload kay Tyrius. Ganun. So, yun ang kwento ni na Philomela at Procne.